Palakpan natin ng malakas si Lord. God bless you. Oh, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Okay, ngayon ay second Sunday ng March, birthday ni Edwin. Okay, kaya kung hindi kayo na-imbita dahil hindi kasi kayo bumati kasi kayo. And of course, welcome Ria. Si Ria kasama natin ngayon, yung ating D-group sa from 9 de Febrero. Si Ria. Okay, yan kasama natin na dito sa side na to. Welcome. So, tayo kasi nagsisimula talaga pag sinabi natin 10 as much as possible. Isang oras lang tayo para may mga lakad, at least maabutan nila. Okay. So, si Edwin, ano na siya? 34. Okay, 34. Napansin ko yung 34 dito, hindi dumadami. So, welcome. Okay, ito yung ating topic for the month. The muscle of our blessings and curses. Okay. Napansin nyo, mainit sa labas, pero dito sa loob kanina, nauna ako sa inyo, kaya ako nilalamig na. May jacket ako dyan. Kunin nyo na lang kapag kailangan. Yan, meron pa tayong bisita o si Mylene andito pala. Welcome Mylene. Si Mylene yan yung nanay ng nanay ng mga anak niya. Okay. So the muscle of blessings and curses. Maganda ito na pag-uusapan natin ng kaiba naman, pero the same lang din ang laman ng Bible. Hindi tayo nagbabago. Ang nilalagay lang natin mga titles for you to see kung ano talaga yung nagiging problema natin. Kasi minsan ang hirap intindi ng Bible. Kaya nga nilalagyan natin ng mga titles, ibig sabihin niluluto natin kasi ang trabaho ko is to feed, niluluto natin sa way na mas maiintindihan natin. Kaya lang bago natin pag-usapan yan, yung series number 2, pag-usapan mo, gusto ko kayong, may mga nagtatanong anong oras daw bang service ng 211 Ministries dito sa Mandaluyong. Yan, meron tayong 10 to 11 a.m. Although hindi, mula nag-preach ako, ngayon ko lang na-post yan. 10 to 11 tayo, kaya kung kayo nasa vicinity, sa area, paalala sa inyo yan, 10 to 11, ayan po ang address, ayan ang number ni JR, saka number ko yan kung mga questions kayo. So yan po tayo, dito sa atin, priority ang Kingdom of God. Kasi sabi ni God, seek first the Kingdom of God. Kaya priority natin yan. Kung bakit priority yan? Kung kayo seeker, just come up, nasa third floor lang po kami. Madali lang po yan. Ang tawag namin sa aming hagdanan ay nose enlarger. Tama ba Ria? Naranasan mo lumaki ilong? Medyo wala tayong elevator, wala tayong escalator, siguro pwede natin. May engineer tayo dito, talian na lang natin sa leg, para pwede. So, yan ang ating assembly schedule. Bakit assembly schedule? Kasi tayo mga ambassadors. Ang ginagamit ang assembly para sa mga, tawag natin yan ay spiritual politicians. Kaya sa Kingdom of God, ang tawag sa atin actually spiritual politicians. We are ambassadors. We are representative of the Kingdom of God. Okay, tuloy na tayo. Anong purpose natin ito? Lagi natin binabalikan. Para hindi kayo nawawala, hindi rin tayo nawawala. Anong direction natin? Yan. Tapusin na natin yung puro patama. Nakakapagod yun, wala nagbago. Ang tagal na nating nakakarinig ng puro sagasa, sagian, patama, wala nagbabago. Look at the Philippines. Kaya this is the time na dapat marinig ang word ni God, hindi yung galit ni pastor. Di ba? So ang purpose natin is to understand that the scriptures God uses to bless us are the same scriptures our enemy uses to curse us. Yun din yun, yung verse na yun. Yun din ang ginagamit niya. Kaya maging aware kapag nag-violate ka dun sa word na yun, answered prayer si Satan para sa iyo at ang mga demons. Kapag ang ginagamit na scripture na ito rin ang nagiging blessing ng ating pamilya, ng ating resources, nature in our nation, and even the curse of our families, resources, nature, and the nation. Kaya kung ano sinasabi natin sa kanila, tulad ng topic natin last week, na huwag ka magagalit kung anong sinasabi mo, iyan ang babalik sa iyo. Kung ano yung sinasabi mo, dahil sabi sa Bible, death and life is in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kaya gagawin natin kung ano yung dapat na gagawa natin. Okay? Tingnan natin, dito natin kinuha ito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Although the whole chapter tayo nga ng Deuteronomy 28, pero dahil nga isang oras lang ang service natin, pagkakasay natin yung 68 verses in one. Kaya okay? Dito, ini-encourage ko kayo na please read the whole chapter of Deuteronomy 28 for you to understand the blessings and curses na nakasulat sa Bible. Iklaro ko lang sa bawat isa sa atin, ang blessing ba ni Lord ginagawa niya pag nag-obey ka sa Kanya? Or ang curses ba yung sumpa? Ginagawa niya kasi nagpasaway ako ngayon? Hindi.
Kaya nalulungkot si God kasi ginawa niya na yan, sinulat sa Bible, at kapag pinuntahan mo yan, naka-ready na yan. Ready-made na lahat yan. Kaya yung sasabi niya na don't commit the crime, don't violate the Bible, dahil may nagawa na ako. Covenant yan. Ang blessing ay covenant, kasunduan na gusto niyang ibigay sa atin. At ang sumpa ay covenant din yan sa Bible, kasunduan na nag-agree ka na gusto mong paluin ka. Ganun lang yan kasimple. So, sabi sa Deuteronomy 28:1, if you fully obey, so merong word na fully, ang tawag niyan de superlative degree or superlative degree, fully, hindi halfly. Okay, paano ba yan? Or quarterly. The Lord your God and carefully follow the Lord. Kaya makita niyo mga Israelites, isa sa hinahangaan ko sa Israelites, ingat na ingat talaga sila mag-mention sa name ni God. Ayaw na ayaw nila magbanggit sa pangalan ni God, daka magkamali sila. Ganun ang kanilang fear of the Lord. Kaya ang pangalan ni God ngayon sa kanila, Hashem. Hindi sila tumatawag ng Jehovah, hindi tumatawag. Kasi nga ingat sila. Do not use the name of the Lord your God in vain. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, sabi ni Moses, through Moses ito the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Ang gandang plano niyan. Hindi, kaya kung kayo goal ninyo, di ba ang goal ng mga tao ngayon, posisyon, pagalingan, mas magaling ako sa iyo, pataasan ng ego. Sabi ni God, ako na nga ang magtataas sa iyo. High above all the nations on earth. Hindi lang yung kapitbahay mo, hindi lang yung kaklase mo. Ang ganda ng plano ng God. Verse 2, all these blessings, ayan, babalikan ko, yung word na yan, yung 3 words na yan ay binanggit na sa Matthew 6:33. And all these things shall be added unto you. Ako ang magdadagdag. All you have to do is just to seek the kingdom of God and His righteousness, and all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Ulitin ko, ang word na accompany, sasamahan ka ng blessings na yan. Kahit saan ka pumunta. Ngayon, gaano katotoo yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ko masasabi, Pastor, na yung sinabi ni God, totoo na sasamahan niya ko? Hindi lang will accompany you. Accompany you. Dandanin natin ha. Tuloy tayo sa verse 15. Ito ang simula ng curse. 15 to verse 68. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow, remember this, itong line na ito ay covenant. Nagsasabi si God ng kasunduan natin. Itong pinili ko sa iyo, ikaw ang pumili ng gusto mo. Hindi tayo yung ang ginagawa ng iba, magsisimbang ako para at least matuwa naman sa akin si God. Meron kang part na gagawin. Ang maririnig mo ngayon, God was talking, God was communicating from the Garden of Eden, at ngayon hanggang ngayon nakikipag-usap sa atin. At ngayon, ano ang reply mo? If you do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, ayan din nakalagay. Siya naglagay niyan, hindi si Moses, hindi ako, all these curses. Ayan, plural talaga yan. Di ba? Alam natin sa English, pag THIS lang yan, isa lang yan. Ito, these curses will come on you and overtake you. I-clarify ko lang, katulad na binanggit ko last week, sa mga kasama natin na nasa FB, nanonood sa atin sa YouTube, ang ibig sabihin ng overtake ay hindi katulad ng understanding ng Pilipino sa overtaking. Na kapag nauna si Elijah, ang kotse ni Elijah, uunahan kita Elijah. Hindi. Ang overtaking is a company. Sasabayan kita, nasa unahan ka, ang overtaking is I will go and take with you as you go along. Sasabayan ka. Yan ang ibig sabihin ng overtake sa English. Kaya lang hindi ko alam kung paano nag-evolve ang ating overtake na inuunahan. Iba yun, going ahead with you. So overtake is accompanying with you. Yan ang, siguro sa inyo naman nag-LTO, driving school, maintindihan nyo yan. Ngayon, nilagay ko sa baba, once again, bakit tayo nakiklaim ng verses sa Old Testament ay nasa New Testament na tayo. Naandun yan sa series number 1, pakipanood nyo na lamang, nasa FB page at naandyan na sa YouTube channel natin na ang pangalan ay 211 Ministries Mandaluyong. Okay? Para at least tuloy-tuloy na tayo dito. Kaya natin kiniklaim yan because we believe kasama tayo dyan sa promise na yan. Okay? Malabo na yung number 1. Bakit? The muscle of your tongue. The muscle of your tongue, the source of your blessings, the source of your
curses ay nanggagaling sa iyong tongue. Kaya nga napansin nyo, ang ating slogan ay may timon. Dahil hinalintulad sa Bible, sa James, na ang dila natin ay parang timon. Parang rather, na kung sinong nagpapagalaw nung dila na yan, ang may hawak ng manibela ng dila mo, iyan din ang lalabas sa iyo at mai-enjoy mo. Kaya kung ano ka ngayon, maybe that is because that is the thing that you are declaring to yourself. And today, the muscle of your decision. Pwede nyo ulit-ulitin yan, maintindihan nyo kasi para sa atin lahat yan. The muscle of your decision. Ano ang muscle or ang power, ang source ng decision? Anong naibibigay sa iyo yan? The muscle of your action, the muscle of your choice, and the muscle of your authority. And today, hindi na tayo patagalin yan. Series number 2, the muscle of your decision. Pag pinag-usapan natin ang decision, clarify natin ito, alam lang natin, ito ang decision ko. Ang ibig sabihin lang kapag nagsalita ka ng ito ang decision ko, or the word decision meaning to say, this is my willful consent. This is my willful consent. Kaya wala kang pwedeng sisihin, ano man ang nangyayari sa iyo, meron kang willingness na pagpayag. Consent is pagpayag. Kaya yung the muscle of your decision, nanggagaling sa isang action. Yung action mo ay willing consent. Okay. Your decision, point number 1, under ng ating series number 2, the muscle of your decision. Your decision has the muscle to bless you. Meron siyang power, meron siyang source, meron siyang force na makakatulong sa iyo para pagpalain ka. Ang biyaya ay grace, ang pagpapala ay blessing. Magkaiba yan. So, balikan natin. Ano man ang nangyari sa iyo sa past, kung anong kinikilos ko ngayon, dahil yan sa aking desisyon at dahil yan sa desisyon mo. Maaring ikaw ay naabuso noon, maaring ikaw ay nalamangan noon, ngayon bitter ka. So ang buhay mo nakabase sa ginawa nila sa iyo, hindi sa nakikita mo na plano ni God sa iyo. Magkaiba yan. Kaya kung pumapangit ang buhay ko ngayon at ang like ko sinasabi, dahil sa iyo, Joby, kaya ako nagkaganito. Sandali, pumayag din ako. Kapag may inalok sa'yo si Joby, may inalok sa'yo si Jeff, may inalok sa yung kaibigan mo at nagkaloko-loko at sinisisi mo siya, maging si Satan, tandaan niyo ang temptation, hindi kasalanan. Ang temptation, kapag pumayag ka, pinatulan mo na. It's the same as yung sabi nilang, ang temptation parang ano yan parang ibon na lilipad sa taas ng ulo mo. Hindi masamang lumilipad siya dyan sa may ulo mo, sa iyong may mind. Pero pag namumugad na yan dyan, iba na yan, pumayag ka. So, yan ang decision natin. Your decision has the muscle to bless you. Balikan lang natin ang verse 1 ng Deuteronomy 28. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Kaya kung ang goal mo sumikat, ilaan mo na lang ang buhay mo kay God. Ang nations, ma-acclaim ka pa. Hindi lang kapitbahay mo, hindi lang classmate mo na kopya ng kopya sa'yo, mas magaling pa sa'yo, tapos ngayon nagmamayabang pa sa'yo. Nagagalit ka. Sandali, pinakopya mo rin. Huwag kang magagalit kung gumaling siya dahil sa pangungopya sa'yo, pumayag ka din. Takpan mo. Kaya gusto kong maintindihan natin, ang problema natin mga Pinoy, hindi lang actually Pinoy, all over the world, marinig mo kahit sa mga post sa FB, sa YouTube, madali tayong magturo ng iba. Kaya kami nagkakagulo-gulo dahil sa you, Joy. Sandali, bakit ka dumating sa ganyan? Maaring may comment si Joy sa'yo, maaring may sinasabi sila sa'yo, napipersecute ka, may sinasabi na chichismis ka, pumatol ka din. Pumatol din ako. Kaya tanda natin, the muscle of your decision can bring you to a blessing or can curse your life and your family. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Kaya kung anong sabi ni God, at may sinasabi naman sa akin si Jeff, may sinasabi si Edwin sa akin, sabi mo yan Edwin, ito ang sabi ni God. May covenant kami ni God kasi nakipagkasundo ka doon sa narinig nyo. The same with us. Katulad yan, ang challenge ngayon ni Nikki, nagpapacheck up siya.
ang dami mong maririnig na comment ng doktor. Tama ang sinasabi nila, professional sila. Pero anong sabi ni God? Ang hirap nun. Magkakaiba tayo ng mga challenges na dinadaanan, pero babalik tayo sa anong sabi ni God. Lord, ang sabi mo, you will bless me. Yung blessing, kasama dyan ang healing, kasama dyan ang finances, kasama dyan ang relationship, lahat dyan. Holistic ang approach niyan. Kaya lang yun nga, ang hirap, kapag may mga ibigan tayo. Ako may kamag-anak ko na binasahan, namatay dahil binasahan, ay malala na sa'yo, terminal cancer na yan. Okay. Dapat ngayon, kapag tinanggap mo yan, without asking the consensus from heaven, Lord, ano to, kukuhanin mo na ba ako? Mahirap yun eh. O, meron kang business na bankrupt. Ay naku, ganyan din nangyari sa amin, Jeff. Wala, hindi ka na makakabangon. Tandaan mo, death and life is in the power of the tongue. Yan ang sabi mo. Babangon ako dahil may promise si God, all these blessings will come on you. Nakita niyong kaibahan? Word ng tao, opinion ng TikTok, opinion ng Facebook, opinion ng social media at ng mga professionals, kalaban ngayon, word ni God. Saan ka tatayo? Yan ngayon yan. If you're a believer, kung believer ako, dapat nakita sa akin ang aking belief system. Okay? Deuteronomy 28:1 verse 14, verses 1 to 14 outlines a comprehensive series of blessing promised for obedience to God, God's commandment. Okay, ulitin ko, ang ating desisyon ay actions with your willing consent. Ano ang ibibigay ni God? Kayo na lang magbasa ng chapter 1 at verse 1 to verse 14, i-itemize ko na lang kung ano ang naka-comprehensive na design dyan. Blessings in detail doon sa verses 1 to 14. Number 1, He promised, yun binasa natin sa 28 verse 1 ng Deuteronomy, being set high above all nations. Mataas ka. At gusto kong banggitin sa inyo, ang unang inutusan niyan ay Israelites. At nakasulat ang Old Testament and the Hebrew word, kaya sabi ng rabbi, mas maiintindihan nyo talaga ang word na God, ang Old Testament, pag pinag-aralan nyo in the Hebrew language. Kilala natin ang pinakatatlong pinakamayaman trillionaires dito sa balat ng lupa ay Hudyo. Ang top billionaires in the world at kung sinong pinakamaraming discoveries at mga makabagong teknolohiya ay Israel. Ayan exaltation, being set high above all nations. At binasa ko sa inyo last week sa Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek. Tayo mga Greek, mga pagano. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, and all these things, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, sa verse 29 ng Galatians 3. And you are Abraham's, and you are heir according to the promise. So, high above. Kaya kung i-goal ninyo ang sumikat, magaling, gusto ni God gawin sa atin yan, plano niya na yan. Hindi lang yung may masabi ang kapitbahay mo. Ang may masasabi sa iyo, nations. At ang magandang example niyan, although nakikita natin ang mga Hudyo, papasaway, gaganyan-ganyan ang buhay, okay lang yun, at least magandang modelo yun kumpara sa nangyayari sa Pilipinas. Ang dami nag-claim na Christians, pero hindi makita ang pagkilos ni God sa buhay nila. And at yun nga, within this week, ang dami ko na namang sinabayan ng mga rabbis na nagtuturo. Sabi niya, sa panahon ng gera, lalo kami yumayaman. Magugulat ka, paano yun? So, I watch. Kung paano, kasi nga, may promise si God sa amin. God will bless those who bless us and curse those who curse. Paano yun? Kaya nga, keep seeking. Kaya kung may question kayo dito sa aking ginagawa, so excited ako na i-share sa inyo to kasi I'm listening and I'm watching and learning from the rabbis, Jewish teachings, kasi sila nakakaalam niyan, silang unang tinuruan. Iklaro ko ulit sa inyo, ang salvation, ang restoration ng Christianity ay nasa New Testament, pero ang promise nasa Old Testament. Kaya nga sabi, babalikan ko Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. Tagapagmana ka, so kasama tayo dito. So anong kiniklaim mo, makasimba lang? Pag namatay ako, pupunta sa langit, kulang. Ang daming benefits. Ang daming benefits sa gustong ibigay ni God sa atin. B, location blessing.
Being blessed in the city and the country. Kayo kapag, paano pag napunta ako doon, hindi ba ako papatayin doon pag nag-abroad ako, pag pumunta, hindi ba nakakata? Sabi ni God, wherever you go, you will be blessed in the city and you're blessed in the country, wherever you go. Ganyan sila. Ganyan ang promise ni God. Kailan kung hindi ka nagbabasa ng Bible, yung kwento nila nakakatakot na, ang mahal na ngayon ng gasolina, so what? Kung mahal ang gasolina, God will increase. Sabi ni God, I will provide. So anong problema ko? Ang tingnan mo, yung sinasabi ni God, kasi hindi mo talaga pwedeng kontrolin ang mundo. Pero si God may promise sa iyo. Doon ka sa word ni God. See, fertility, blessed offspring, ang children mo, pagpapalain ni God. Kaya may mga time nga, sa panahon natin ngayon, mahirap na bantayan ang mga anak natin. Just go with God, follow God, pati livestock nila. Kasi noon, ang mga, by that time, Deuteronomy, mga magsasaka at livestock ang kanilang mga trabaho. Agricultural prosperity, blessed crops, produce and stored food, basket and kneading bowls. Yung mga lalagyan nila, puno. Tandaan natin, yan ang hanap buhay noon. Ngayon, may mga businesses na, yan ang example ng ating trabaho at businesses, income and salary ngayon. Ang ating wealth galing dyan. At yan ay nakadetalye, sabi ni God, trabaho ko ito. Kaya lang kung pipiliin mo ang gusto mo, meron din akong kasunduan dyan. All these curses will come upon you. Activity, blessing. Blessed in coming in and going out. Mga kapatid, sinasabi ko ito lagi, there is no safety place in this world. Kung naghahanap kayo ng safety, naghahanap kayo ng, last week, sino bang kasabay ko? Nasa MOA kami, nagbabike. Ang ganda-ganda ng takbuhan sa MOA. Elijah, pumapadya ka ba Elijah? Ayun. Na gusto nang magmagaling, gusto magmayag, una-una siya, na-slide. Umiikot ang paa sa baba. Nung tumumba, bali, putol. Pero kung kasama mo lagi si God, wala ka kung dapat patunayan, pumapadya ka kung kailangan ko mag-exercise, alam ko, marami, may nakita ako na naman, kahapon na naman, may nasagi na naman ng isang truck. Pero ang aking claim, di ba kadalasan kapag may nakita ka, nasagi ka lang, ganyan walang place sa mundo na safe, sa presence lang ni God. Ang kiniklaim ko lang, Lord, in and coming out, wherever I go, I am blessed. Basta ginagawa kong gusto mo. Andun ang safety natin. Andun ang safety natin. Victory. Tingnan nyo yan. Sabi dyan sa verses 1 to 14, enemies defeated before them. Sarapan mismo nila. Talo sila. At nakita naman natin ngayon, may bago na namang away doon sa Middle East. Ayan na, lamang na naman sila. Dahil silang gumagawa ng mga bomba, ng weaponry. Sila pa ngayon ang kumita. Maraming bumili sa kanila kasi baka sila natin. Victory. Promise si God dyan sa Israelites at sa mga believers na sumusunod kay Jesus. Ano ang victory na gusto mong makuha? Saan mo gusto maging victorious sa iyong paraan? Na wala ngang safety sa buhay natin? Ultimo sarili natin, hindi natin pangakuan na mabubuhay ako hanggang April. Talaga? Baka kuhanin ka na ni Lord mamayang alas 5. Si Lord pa rin nakakawak ng buhay natin. Hindi ako lumalabas, mayroon akong mga bodyguards, kaya protected ako talaga. In this world, ang safety natin na kay Lord lang, sa presence ni God. At dyan sa mga promises na yan. Kaya marami naghihirap ngayon because they are trying. Dito pumapasok ang kingdom government of God. Pag in-apply mo ang kingdom government of God, all these details, blessings will come to you. Pero sa yung personal government, kapag nagkapalpak-palpak na paraan ko, sabi ni God, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Hindi Lord, magaling din naman ako, graduate ako ng ganitong university. Sige, graduate ka. Ang dami nating kilala ngayon. Ang tataas ng napag-aralan. Ayan, kahiyayang pamilya nila. Kasi gusto talaga na yumaman, dinadaan sa corruption. Sino ngayon, ano nangyari ngayon? Pati pamilya na hindi makalabas. May pera nga, hindi naman magamit. Economic abundance. Gusto natin mag-abound. Blessings on all undertakings and storehouses. Lahat ng ginagawa mo, sabi ni God, ibibless ko. Divine favor, being established as holy people. Hindi kay kakaya ni God, pero may word din si God sa New Testament, pag kinahiya mo ako, kakaya din kita sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kasi ikaw, choice mo yun eh. Posisyon.
Naghabol ka ba ng posisyon? Ano masasabi sa akin? Kailangan ko CEO, gusto mo? Being the head and not the tail. Always above and never at the bottom. Promise yan sa verse 13. So, you are the head and not the tail. Ngayon, ang pagiging head and not the tail is not the issue kung ano ang natapos mong doctoral or masteral. It's in the mind. Kaya nga, repent. Sabi sa Bible, change your mind. Metanoia. Na dito, dapat alam mong head ang plano ni God sa'yo. Kaya pag mayroong ina-assign sa'yo, mayroong binigay sa'yo si God, may sinasabi sa, Jeff, you will be the... Ay, sir, hindi ko po alam yan. You are the head. It begins from here. Kasi, ano sabi ni God? You are the head. Ngayon, kung nag-uutak tayo tail, you are not following God. Yan ang pagka-design sa iyo. Kaya nga, ito ang hirap intindihin sa aking pinag-aaralan. Kasi itong pamilya na ito, ang mga Hudyo, hindi pala talaga sila nag-a-apply ng trabaho. Kasi pag nagtatrabaho sila, sabi nila, we are the tail. Kaya kung sabi nga nila sa isang pinanunod ko na rabbi this week, kayo, mga Christians and the ordinary people in this world, pagdating ng 10 years old ng anak ninyo, binibigyan nyo sila ng mga toys. Kami hindi ang binibigyan namin sa kanila, business. Kasi subordinate ka kapag nag-empleyado ka. Ito mabigat itong challenge yun maging sa akin. Sila, ano ang business na gagawin ko, God? Because I must be on the top. Hindi ako swelduhan lang. Remember, Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God because it is He who gives you the ability to get wealth. Hindi sinabi na, it is He who gives you the ability to get income in salary. At iyon ang pinaglalabanan ng mga Hudyo na hindi kami dapat alipin. Isa lang ang master namin. We have to follow God so that God can bless you. Ayan o, you are the head. Kaya pag mayroong word si God sa'yo na Vince, dito kita nilalagay. Lord, ano pa lang ako, hindi pa ako, kagagraduate ko lang. Kahit inassign ka, Edwin, hindi, Lord, matanda na ako. Walang matanda kay God. Nung tinawag si Abraham at age 75, magkakaroon ka, 75, magkakaanak ka. Lord, 75 na ako. Tapos ang tagal, parang hindi totoo. Kailan siya nagkakaanak? 100. Kasi doon lang siya ready. Kaya maraming blessing na gusto ibigay si God sa atin, nadidelay dahil tayo mismo ang hindi makapaniwala na ganun ang gagawin ni God. May word na si God. Kaya nga sasabi ko, ang challenge ko lagi sa inyo, kahit anong mangyari sa atin, ang lagi mong tatandaan, kung ang mga doktor na give up na sa'yo, si God, 4 na araw nakalibing si Lazarus, lumabas pa sa nicho. Yan ang God natin. Ngayon, kailangan mo mag-stand in faith dun sa sinasabi ni God kasi marami pang non-Christians at unbelievers sa labas ang wala talagang pagkaintindi. At kung tayo ngayon nahihirapan paniwalaan, paano natin sila mawin? Abundance. Lending to nations and not borrowing. You will lend. Kayo magpapautang. Alam naman natin, sino ba gumastos ng ating mga LRT, MRTs? Di ba? Ibang bansa nagpapautang. Nakalagay sa Bible yan. At ganyan ang kakayanan mo, Jeff. Ganyan ang kakayanan mo, Nas. Magpapautang ka ng nations, hindi lang yung mga kapitbahay natin. Brunel, yan ang promise ni God. Kaya please read the whole chapter 28 verses 1 to 28. 26. Ulitin ko, decision is action with your willing consent. Hindi, okay na kami, pastor. Makakain lang kami 3 times a day. Masaya na ako. Yan ba sabi ni God? Are you the head by doing that? Or you are the tail? Tapos pag nagtingin ka sa bintana, buti pa sila meron. Hindi sila buti. Ayaw mo mag-obey. Point number 2. Your decision has the muscle to curse you. At dito tayo magtatapos. Action with your willing consent din ito. Dahil sinabi nga ni God, all these curses will be given to you. So pag sinabi na curse, ito ay ready-made. Kaya si God, katulad yun, kung manghuli ka ng baboy ramo, may baboy ramo. Gawa tayo ng hukay. Wala na, hindi mo na mahuli yan. Ito nakalagay ng hukay ng mga tao na mayroong mga tusok-tusok or may lambat para mahuli. Ready-made. Ngayon,
Sinasabi ni God na nakasulat na yan, kaya nga si God nasasaktan, ba't mo pinili yan, Joby? Ba't ka dyan, Ria? Sinasabi ko na nga sa iyo, kasi gawa ng earth, gawa na yung blessings and curses, kaya nga gawa na rin ang ating future, galing siya sa future, bumalik dito. Kaya nga Revelation hindi pa nangyayari, naisulat na. Alam ko kung sino ang pupunta sa impyerno at lalakyan ko pa dahil ang mga taong titigas ang ulo, ang tawag ng impyerno sa future ay lake of fire, dagat-dagatang ang dami mapupunta. Nakasulat na yan, pero pinipilit pa rin ng tao. But that is your decision. With your consent, willing consent. Marunong ka pa sa akin, sige, kaya nga sabi ko sa iyo, akong pastor na hindi stricto. Kasi alam ko talaga, naintindihan ko din na malaki talaga ang impyerno magiging lake of fire. Kasi mga tao talaga, gusto talaga ipilit ang gusto nila. At kapag nasasaktan, ang sino sinisisi, Lord, ba't mo ako ginaganito? Si Lord na naman may, balikan mo Bible. Seek first the kingdom of God. Your decision has the muscle to curse you. However, in verse 15, if you do not obey today, the Lord your God, and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today. Today yan, hindi yan, kung Australian ka, paano pagbasa niyan, Alice? To die. Okay, die ka talaga niyan. Yan, to die. All these curses. Anong ibig sabihin ng all these curses? Covenant. Sinabi ko na nakalagay na yan. Nagawa na yan. Will come on you and overtake you. Anong overtake? Sasabayan ka. At dito nyo may kita, hindi ko lang nabilang mula verse 15 hanggang verse 68 ng Deuteronomy, until you are destroyed. Diyan ko lang nakita yung mga linya na until you are destroyed na. I-destroy mo ang buhay mo dahil nakalagay na ni God dyan, until you are destroyed. Ulit-ulit yan. Diyan nyo makikita yung lahar, diyan nyo makikita yung mga anak ninyo, diyan nyo mapapakinabangan, diyan nyo makikita ang mga wasting diseases. Ayan, isa-isay natin. Tingnan natin ang detail, hindi ko na ilalagay yung 54 curses. Deuteronomy 28 verses 15 to 68 contains nawala ng power. Okay. Lobat. Okay. So nakita ninyo na magkakaroon talaga tayo ng battle sa recording na to. Hindi ko alam kung natapos ito. Kaya pag hindi kayo umattend at hindi natuloy ang recording na yan, so wala tayong ipopost bukas. So ganyan lang yan. Pero hindi tayo nagagalit. Alam natin there is a battle going on dahil mabigat itong topic natin. Hindi ito pinag-uusapan. Kaya pag hindi ka get right, mahirap ituro ito. Pag uwi mo, ikaw din ang tatamaan. Deuteronomy 28:15 to 68, ituloy natin. So, kung ano nasa puso nyo, ano narinig ninyo, i-share nyo na lang. Contains 54 verses detailing curses for disobedience, which function as a direct reversal of the blessings in verses 1 to 14. Ngayon, so tingnan natin, kanina nasa 86 yan eh. Nasa ano yan, kaya makita mo, nakasaksak, spiritual battle ang tawag niyan. The battle, we are not wrestling against flesh and blood. Tandaan natin, itong part na ito yung trabaho ni Satan sa atin. Okay, so upgrade natin siguro yan. Napatay ba? Namatay? Siya namatay? Hindi. Okay, tuloy-tuloy pa so far. Tingnan na lang natin, maigsi lang ito. Instead of 54, sinamarize ko na ito into 4 details. Para at least, hindi marami dahil isang oras lang tayo. Remember, 68 verses ang ating pag-uusapan dito sa napakaikling So, the curses in detail. Okay, gusto niyo ito? The curses in detail, gawa na ito. Bago ka pa magdesisyon na gusto mo mag-violate kay God, gawa na yan. Kaya pag nag-agree ka to violate God, you are simply getting into an agreement. Lord, titirahin ko na ito. Na ikasasama ng buhay ko. Okay. Specific afflictions. Ano yung specific afflictions? The text details curses such as wasting diseases, fever, inflammation, and plagues. Pag sinabing wasting disease, ang ibig sabihin niyan CWD, mali hindi CWS. Chronic, yan ang term ng medical people ngayon, CWD, yung word na wasting disease. Hindi yan nakasulat sa Bible. Sa Bible, wasting disease. Pero dito sa mga doktor, ang tawag nila ay CWD, chronic wasting diseases. Okay. Severe,
chronic illnesses, HIV, fatal, contagious, abnormality sa tao, at itong malupit dyan, end stage of organ failure. Yan, kahit nasabihin ko, hindi, pastor, nag-ano ko, grabe ang aking vitamins, food supplements ko, grabe, 5 ang aking doktor. Kung ang failure, ang organ na binigay ni God sa iyo, nag-fail na rin, hindi na rin tatanggapin yan. Ito ang laman ng verses 15 to 68. Kaya hindi mo talaga pwedeng banggain si God. Yan ang reason kung bakit ako nagpapastor at ang commitment ko at my age na darating na ako sa 20%, Lord, hanggat kaya ko pa makatayo, ayaw ko na siguro, Lord, mag-preach ng naka-wheelchair. Ipaglilingkod ko ito dahil ito ang gusto. Curses and details. Wasting disease. Kaya, yung HIV, wala. Pag nagkaroon ka niyan, kung anong katabi mo, ang sakit na katabi mo, mahahawa ka na. Sira na ang kanyang immune system. Wala. So, ito pala ay design ni God at marami kang makikita nito. At ang iba sa atin, pinipilit, ilapitan, pinipilit natin ipagamot sa doktor, hindi ka magagamot ng doktor. Kasi iyan ay design ni God sa mga taong disobedient. Kaya kahit gaano karami ng pera natin, hindi ka gagaling, sasabihin ko sa iyo. Dahil ang binangga mo, yung ginawa ni God. Kapag hindi nangyari sa atin yan, sa mga pasaway, sasabihin ko sa iyo, sinungaling si God, lalabas. Ito yung magandang challenge sa atin. Sino ba sinungaling? Sinong totoo? The truth will set us free. Kaya kapag may mga nagkakasakit akong kamag-anak na pinipilit, hindi pastor, kaya si doktor nga gumagawa din yan Bakit ako pa? O sige. Curses and detail. Plagues. B. Agricultural and social impact. Tingnan yung Pilipinas. Crops and livestock will be cursed. Pati manok. Pati ang ating mga children will be taken into captivity. Ayon sa ibang pag-aaral, which is nangyari yan nung si King Saul nagkaroong king sa Israel. Ang sinasabi nila dyan, yung OFW ay isang reason. Totoo ba talaga na maraming umasenso dahil may OFW tayo? Nakalagay doon, children will be taken away at hindi may kinabang ang bayan ninyo. Sino sa inyong gumanda ang buhay na nag-OFW? Di ba sira pa? Nagkagulo-gulo pa pamilya. Crops, yan. Kaya basahin nyo na lang yan. Seek first the kingdom of God so that you will see agricultural and social impact ng crops natin, ng ating resources. Wala talaga. Hindi, pastor, masipag ako. Sige. Kung masipag ka, try mo. Ganun lang yan. Baka kailangan mo ng isda katulad ni Jonah. Na learning the hard way. Na kailangan maputulan muna ng paa bagong sabihin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kwento ko lang sa inyo ang nakasulat sa Bible, hindi ako gumagawa ng sarili kong Bible. The ultimate curse, the culmination is being uprooted from the land and scattered among all nations. Ito yung mga exiles, resulting in serving other gods. Sa iba na nagsiserve, hindi na kay God dahil sa katigasan ng kanilang ulo. The passage is serious warning that if you don't follow God's commands, these things will happen, and the Hebrew word for that is arar. Arar is a binding covenant. Binding of curse, a curse of covenant. Ang ibig sabihin niya ay arar. Show up 6 times to really stress how binding these consequences are. Mga kapatid, pag nag-disobey ako kay God, kayo, hindi si God ang nagtulak sa iyo. Ito ang tinatawag na the muscle of your decision. This is made because of your consent. Pumayag ka. Kaya kung nagkakaluko-luko ang buhay mo, katulad yan, nag-aaral ka, ayaw mo pumasok, bumagsak ang grades mo. Bakit hindi ka pumasok? Kasi si mama, hindi ako ginising. Hindi. May alarm na ngayon. Pindot mo. Nakasampu na ng snooze. Ganun pa rin. Part din. Pumayag ka. For certain men, iklaro ko lang sa inyo, be careful about this. Dahil mahirap nga gawin itong pinapagawa ni God, maraming mga nagtuturo ngayon. Kabaro ko pa din naman, mga nagtuturo din ng Bible. Okay lang magkasala, gracious si God. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa teaching na yan. Kasi hindi lahat ng nagtuturo ng Bible. Si Satan, kabisado rin ng Bible, nagko-quote ng Bible. Ingat kayo sa sinabi ni Jude 1:3, for certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Andyan siya, kakausap mo siya.
They are godless men who changed the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ as our Lord, as only sovereign and Lord. Mag-ingat tayo dun sa sasabi na puro grace, mabait si God, pwede magkasala. Pero yung grace na paggamit nila ay isang license for immorality. Kapag ginawa mo ang grace na license para magkasala, sabi sa Bible, you are denying Jesus Christ as your sovereign Lord. Hindi kasi gracious si God, tama. Pero meron din siyang covenant of blessings and curses. Kaya pag sinasabi mo, siguro maunawaan naman ako ni God, ang sasabihin ko sa iyo, subukan mo. Subukan mo. Kasi maintindihan mo yan. Hindi ibig sabihin dahil kinurse ka, curse din ako. Kaya ako binibless because I'm following God. Kaya yung grace ni God, tinanggap ko na namatay si Kristo para sa kabayaran ng aking kasalanan, pero nung ako'y malinis na, huwag ko nang dudumihan ito. Ulitin ko, ang grace ay hindi license to commit criminalities. The muscle of your decision exposes what you actually worship. Yan na yan. Sinong wino-worship mo? When you obey God, you are blessed, and that's why, Lord, I'm coming back to the heart of worship. Pero kung ang lumalabas sa atin, kaguluhan sa buhay, it's because we are worshiping somebody else. Para sa ating application questions, sa ating D-group, sa iyong narinig, ano ang direksyon na gustong pagdalhan sa iyo ng Holy Spirit? Anong decision mo ngayon? Decision mo yan eh. Ano ang consent na ibibigay mo kay God at sa sarili mo for your future preference? Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong word. Tunay nga na mahal mo kami, pero Lord, sa sobrang pagmamahal mo, pinakita mo sa amin na meron kaming free will to choose the blessings or curses. God, Holy Spirit, we honor you sa pag-guide mo sa amin to worship Jesus. And thank you, dear God, na sa halip na kung kami ang masusunod, Panginoon, diktador kami. Walang karapatang magdesisyon ng iba. Pero ito, Panginoon, tinuturuan mo kami ng word, binigyan mo kami ng karapatan mag-decide to honor you or disobey you. Kaya Lord, tinataas ko ang bawat isa sa amin na nandito sa worship center na nakarinig nito. I just pray, dear God, that you will cover them. Help them, God, to understand your promises. Lord, hindi kailangan nila magpasikat. Sikat na sila sa presence mo. Hindi nila kailangan magpayaman. Mayaman na sila, Panginoon. All they have to do is to follow and obey. Panginoon, sa aming mga viewers sa social media, I just pray, dear God, that you will cover them, bless them, and help them, God, to seek your ways because your ways are not our ways, your thoughts are not our thoughts. Kaya purihin ka, Panginoon. It's exciting, God, to know na ang ganda ng future na nasa piling mo. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si God.